Isang mapagpaalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagninilay-nilay sa Ebanghelyo sa darating na linggong ito dito sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Mainit pa ang ating kape, kaya bago siya lumamig, ating pong pag-aaralan at pagninilay-nilayan ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 7, para sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Atin pong hingin ang pamamatnubay ng banal na Espiritu ng Diyos sa gagawin nating pag-aaral na ito. Sabay-sabay po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sagay mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan. At sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang Ebanghelyo mula kay San Marcos. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseyo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuruang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsyel at sisidlang tanso. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang naguhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaías tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Pinabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid. Magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Ang ating binasa ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ngayon po, ito ang ating katanungan para sa ating ginagawang pag-aaral na ito. Dadalwa lamang ang inyong pagpipili ang sagot. Ang tanong, saan nanggagaling ang lahat ng masasamang bagay? Ito ay ayon sa ating binasa, ha? Number 1, sa puso ng tao. O number 2, sa angking kasamaan ng nilalang ng Diyos. Kung alam nyo na po mga kasagutan sa tanong na ito, mangyaring inyo pong ipadala ang inyong sagot sa numerong nasa inyong harapan ngayon, 0917-6363-045.
Ang una po makakapagpadala ng tamang sagot ang ating pong hahandugan ng 100 peso load para sa inyong numero o numerong inyong ninanais. Samantala, yung pong nanalo ng ating quiz noong Agosto 10 ay walang iba kundi si Amor Timoteo. Amor Timoteo, maraming salamat po sa inyong pakikilahok. Samantala, dire-diretso tayo sa mga unang eksena ng ating binasa ngayon. Ang mga gumagalaw na tauhan na andyan ang ating Panginoong Hesus, mga Pariseo at kasama rin ng mga tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem sa makatwid na andito sa harapan ng Panginoon ang mga batikan at mga profesional tungkol sa batas. At nakita nila yung mga alagad ng Panginoon na kumakain na hindi naguhugas ng kamay ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa Biblia po, pag inyo nakita yung pandiwa na nakita, ito po'y tungkol at patungkol sa points of view, pananaw. Kaya ngayon, nakikita natin ang pananaw ng mga Pariseo tungkol sa nasaksihan nila na hindi paghuhugas ng kamay ng mga alagad ng ating Panginoon. Kasi may kaugalian hanggang ngayon ng mga Hudyo na sila'y naguhugas ng kamay. Ito po'y galing sa isang matandang gawain nila noong naandun pa ang templo ng Jerusalem. Ang mga pari noon ay naguhugas din ng kanilang mga kamay, kasama na ang paa. Noong panahon ng ating Panginoon, parang ating naiisip na yung sinasabing paghuhugas ng kamay bago kumain ay yan ay hango sa ginagawa ng mga pare noon sa templo. Kaya nga, pag sila'y naguhugas ng kamay, dinadala lamang nila ang espiritualidad ng ginagawa ng mga pari noon sa templo sa kanilang mga tahanan. Pag sila'y kumakain, maghuhugas muna ng kamay. Ang parang pinakampunong pare ay yung ama ng tahanan, ang pinakang altar nila ay yung mesa na kung saan sila'y kakain, at yung kanilang kakainin, yun ang kumakatawan sa mga iniaalay na sakripisyo noon sa templo. Sa makatwid, yung ginagawa nila sa templo, ngayon ay ginagawa nila sa kanilang mga bahay. Di ba yun napakagandang gawain? Yan ang seremonyas ng mga Hudyo tungkol sa kalinisan sa pagdiriwang. Yung ating tinatawag dito sa Ebanghelyo na karumihan ng kamay, hindi lang dahil yung physical na madumi yung kanilang kamay. Ito yung paglilinis ayon sa ritual na kanilang nakaugalian. This is about ritual purification. Kaya kahit malinis yung kanilang kamay, kailangan pa rin nilang maghugas ng kamay bago sila ay kumain. At binanggit nga ng Ebanghelyo na marami pa ring klaseng paghuhugas ang ginagawa ng mga Hudyo. Nandun naghuhugas sila ng mga galing sa palengke, andung naghuhugas sila ng mga ginagamit nila, mga tasa, pitchel, sisidlang tanso. Siyempre naghuhugas sila ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila. Kaya may papakita ko sa inyo, eto, binili ko sa Jerusalem. Itong ginagamit lang paghuhugas ng kamay nila. Di ba napakaganda? Wala itong tubig ngayon na laman, lamang tubig, pero yan ang ginagamit nila sa paghuhugas ng kanilang mga kamay. Magandang gawain yan. Nagpapaalala ng mga kabanalan sa loob ng templo. At ganoon din paghuhugas ng mga ginagamit nila kapag sila'y kumakain. Ito, meron akong isang binitbit din galing Jerusalem. Napakaganda ng kanilang kopita, Talaga namang silver yan. Yan, hinuhugasan nila yan bago sila kumain at matapos kumain. Magagandang mga bagay yan nangyayari. Ngayon, tayo rin naman naghuhugas ng kamay. Pero paghugas natin ng kamay, lalo na nung pandemya, ay dahil sa madumi ang ating kamay. May mga mikrobyo na ating iniingatan. Yung paghuhugas ng kamay sa kaugalian ng mga Hudyo, hindi dahil sa physical na madumi ang kanilang kamay, pero dahil nga sa ritual nilang nililinis ang kanilang kamay. Kaya yan, ang paraan lang ng paghuhugas ng kamay, uunahin yung kanan, 2 beses papatakan, hindi lang papatakan, pero yung tubig ibubuhos nila sa kanan o sa una, and then sa kaliwa, pangalawa. Tapos magdadasal sila. Kaya kahit malinis yung kamay nila, kailangan nilang gawin yan. Ngayon, ang tanong ng mga Pariseo, bakit hindi sumusunod yung alagad sa kautusan natin mga ninuno? Alam nyo ba nangyayari ito? Nangyayari dito
bay parang may kasama ng panghuhusga ang mga nakakita sa mga alagad ng ating Panginoon. Kaya nga, ito na sinabi ni Jesus, kita nyo, maganda yun yung ginagawa. Yun nga lang, para namang sa inyong paghuhusga ay hindi galing sa puso. Napakagandang ginagawa ninyo na paglilinis ayon sa kabanalan ng templo, pero dapat na kikita rin ang kalinisan ng puso. Yung kanilang ginagawa ay naayon sa banal na kasulatan. Hindi yan ang problema ng ating Panginoon doon. Sabi nga natin, Panginoon, magandang gawain ang ginagawa ninyo Isa sa mga batas doon sa Torah o kautusan na tinatawag ay yung sa Exodo, Kapitulo 35, versikulo 3. Anong sabi? Sa araw ng pamamahinga, huwag kayong magsisindi ng apoy sa lahat ng inyong mga tahanan. Kaya kapag panahon ng Shabbat o araw ng pamamahinga, hindi sila magluluto na katulad na nakikita nyo sa larawan. Kasi bawal lang magsindi ng apoy. Sa panahon natin ngayon, kasama na sa pagsisindi ng apoy, ayon sa kanilang aplikasyon ay yung gumamit ng sasakyan. Kasi kapag naman nag-start ka ng sasakyan, di ba may spark plug at may electrical wiring. O yun, parang apoy din yung electricity na ginagamit o nagpapalakas o nagbibigay ng enerhiya sa sasakyan. Kaya hindi sila gumagamit ng mga kotse para kahit na yan electrical para makapunta sa isang lugar sa araw ng pamamahinga. Anong ginagawa nila? Di naglalakad sila. Magandang bagay yan kasi yan nagpapaalala sa kanila na ang araw na iyon ay para sa Panginoon. Ang danger lang nun ay kapag hindi natin naalala iyon na ang kautusan ng Panginoon ay para purihin siya at maging paraan upang makaugnay natin at makasama natin, maramdaman natin ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga ang sabi ng isang manunulat na si Franz, ang relihiyong tunay ay nakatuon sa Diyos at hindi lamang ito pangkaraniwang gawain ng tao. Kaya una sa lahat, iisipin natin lahat ng ating ginagawa ay para sa karangalan at tayo lalong lumalim ang pagmamahal sa Diyos. Yun ang una sa lahat. Kung ano man ang ating gagawin, dapat ito yung makakatulong sa atin sa objective na iyon. Kaya nga, pinalapit ni Jesus yung mga tao at sinabi niya ulit, ang mga marurumi na nangyayari sa atin ay actually galing sa loob, sa puso. Pabalik-balik ang ating Panginoon dyan. Sapagkat ang puso, ayon nga sa manunulat na si Lane, ay pinagmumula ng lahat ng pag-uugaling espiritual at moral. In short, yung puso, yan ang kung saan nanggagaling ang desisyon at ang ating mga isipin. Usually, tinuturo natin kapag tayo nag-iisip ng utak. Pero sa Biblia, sa puso po yun nanggagaling. Kaya nga, lahat ng kasamaan doon nanggagaling sa ating desisyon, sa ating pag-iisip, sa ating deliberasyon. Kaya a heartless person is actually a person without reason. A man without any thinking or a woman without any form of hindi nag-iisip sa makatuwid. That's why ang tawag sa Biblia sa mga taong halang ang puso, halang ang kaluluwa ay stupid kasi hindi nga nag-iisip ganyan na nangyayari pagka tayo nagkakasala, di ba? O kaya nga, balik ulit ang ating Panginoon. Paulit-ulit niya sinasabi, ang kasamaan galing sa loob, galing sa puso, galing sa isipan. Tapos nagbigay siya ng mga example. Tingnan nyo naman, adultery, pagnanakaw, yung pagpatay, yung lahat ng ginagawa nating kasamaan, kahalayan, pandaraya, inggit, paninirang pure. Saan galing lahat yan? Sa desisyon ng tao. Alam naman nating masama, pero kung minsan gagawin pa talaga. Yung inggit, alam naman natin na masakit sa ating puso at kaluluwa. Pero naisip na natin yon, gagawin pa rin. Kaya nga ang tawag sa Biblia sa inggit, yan yung evil eye. Malademonyong pagtingin. Kaya nga, kung minsan makakakita kayo na sa Europa kaya o sa Middle East, ito yung parang may mata at may kamay. Yan yung khamsa na tinatawag, pambugaw
ng mga evil eye. Kasi nga naman, kita yung kamay. Parang sinasabi, stop! May mata, yun yung evil eye. Ginawa ng mga agimat. Pero ang ano talaga dyan, ang kasamaan hindi lang dyan sa mga bagay na yan nanggagaling hindi talaga dyan galing ito galing sa puso, sa pinagmumulan natin desisyon. Kaya nga yung pumapasok sa bibig, hindi yan na nagpaparumi. Yung mga lumalabas sa ating pag-iisip, iyon ang nagbibigay sa atin ng karumihan, kumbaga. Magandang magugas ng kamay para paalala ng kalinisang puso. Tayo rin naman mga Katoliko, ang dami nating ginagawang nagpapaalala sa atin ng kabanalan ng buhay. Pag tayo nagdarasal bago kumain, ano ba tawag doon? Di ba yan ipagpapaalaala na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng grasya sa pagkainan? Kapag tayo pumupunta sa mga simbahan, doon may holy water. Di atin sinasawsaw ang ating daliri at nagaantanda tayo ng krus. Magandang bagay yun. Pagka yan sa Holy Week, ang dami natin ginagawa. Yung mapalaspas na pinababasbasan natin sa pare, makagandang bagay lahat yan. Hindi naman sinasabing mga mga mapag-imbabaw o kaya mga ipokrito kapag ginawa nyo yan. Magandang ang pagpapaalala sa atin sa mga bagay na ginagawa natin sa simbahan ay nasasalamin din sa ating mga kaugalian, katulad ng palaspas. Yun nga lang ating tatandaan, sinabi ni Lane, isang manunulat ulit, ang kakayahang maging kaisa ng Diyos ay hindi mawawasak ng mga duming material sa pagkain o mga kamay. Ito ay masisira ng kasalanan. Kaya nga, habang tayo patuloy na nagpa-practice ng ating mga gawain, ng mga religious activities, and we are following the commandments of God, sana ito'y nanggagaling sa loob ng ating puso na pagdesisyonan natin ng magandang bagay at sa loob ng ating mga isipan ay lalabas ang isang bagay na nais nating maalaala sa lahat ng ating ginagawa. I love God. Lahat ng ating ginagawa dapat magdadala sa atin sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya I'm proud to be Catholic Natututuhan natin ang lahat ng ito mula sa pagninilay ng salita ng Diyos ayon sa ating tradisyong Katoliko. Kaya ngayon, ating sagutan na ang katanungang binigay ko sa inyo sa pasimula ng ating pag-aaral. Saan nanggagaling ang lahat ng masasamang bagay? Ang sagot po ay sa puso ng tao. Kung sino man po ang mananalo dito sa ating quiz ay ating papaalam ang kanyang pangalan sa ating mga susunod na pag-aaral. Samantala, iiwan ko kayo ng mga sumusunod na katanungan para sa mas malalim na pagtingin sa ating binasa. Anong mas mahalaga sa akin? Gawin ng maayos ang mga ritual o mabuhay ng banal? Paano makakatulong ang mga gawain ko para mas lumalim ang pagmamahal ko sa Diyos? Malaya at mapayapa ko bang pinaglilingkuran si Jesus? At mula sa mga pananalita ni San Agustin, kung naniniwala ka lang sa mga bagay sa Ebanghelyo nang naaayon sa iyo, pero inaayawan mo yung mga bagay na hindi mo gusto, hindi Ebanghelyo ang sinasampalatayanan mo, kundi ang sarili mo. Pasalamatan po natin ng Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng araw na ito at oras sa pag-aaral ng kanyang salita. Sabay-sabay po tayong lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating programang Sa Isang Tasa
at salita. Mainit pa rin ang ating kape. Hanggang sa susunod nating pagtatalakayan, enjoy the rest of the day. Happy Sunday na rin po sa inyo. And as always, stay good.